Mga kaibigan, kapatid, naramdaman mo na ba ang chilling na hangin ng hula na bumulong sa iyong kaluluwa? Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng isang oras ng hindi pa naganap na kadiliman, isang pagdurusa na hindi katulad ng iba pa. Nagbabala mismo si Jesus, isang pangwakas na babala na sumisigaw sa mga edad. Ngayon, sinisiyasat namin ang babalang yon, paggalugad kung ano ang dapat mong gawin sa napakahalagang unang 24 na oras ng darating na bagyo. Susuriin natin ang pagkadali ng pagsunod sa tawag ni Jesus, pag-unawa sa mapanlinlang na pang-akit ng Antikristo, at natuklasan ang tatlong walang tigil na katangian na magpoprotekta sa iyong espiritu. Hindi lamang ito impormasyon, ito ay paghahanda para sa isang espiritual na labanan na susubukan ang pinakadulo ng iyong pananampalataya. Handa ka na ba? Magsimula tayo sa paglipad, ang kagyat na paglabas. Isipin si Jeremias, na tinawag ng Diyos sa isang malambot na edad, tulad mo at ako ay tinawag ngayon. Sinasabi sa amin ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago ko ako nabuo sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka magkambing sa labas ng sinapupunan ay binalaan kita, at inorden kita ng isang propeta sa mga bansa. Alam ng Diyos si Jeremias, tulad ng alam niya ang bawat isa sa atin, na naghahanda sa atin para sa ating bahagi sa kanyang dakilang plano. Katulad nito, naghahanda ang Diyos ng isang lugar ng kanlungan para sa kanyang tapat. Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng isang paglipad sa mga bundok, isang santuaryo ng disyerto. Petra, ang disyerto ng Negev. Ang ilan ay naniniwala na ang mga lokasyon na ito ay maaaring mag-alok ng proteksyon ng Diyos, isang kanlungan para sa kanyang napiling mga tao sa loob ng 1,260 araw ng pagdurusa. Ngunit tandaan, ang lokasyon ay hindi mahalaga tulad ng pagsunod sa tawag. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa walang tigil na pangako ng proteksyon ng Diyos, tulad ng mga Israelita na protektado sa loob ng mga dingding ng Jericho. Ito ay tungkol sa pagsunod sa babala bago masira ang bagyo. Tinitiyak ang iyong kaligtasan hindi lamang sa pisikal, ngunit sa espiritual. Hindi ito isang pisikal na labanan na inihahanda namin. Ito ay isang espiritual. Ito ang humahantong sa amin sa pangalawang mahalagang punto, paglaban sa Antikristo. Ang tukso ay magiging napakalawak, ang panlilinlang ay makapangyarihan. Alalahanin ang ahas sa Hardin ng Eden, bulong ng mga kasinungalingan ng kapangyarihan at kaalaman. Ang Antikristo ay magpapatakbo sa isang katulad na ugat. Mag-aalok siya ng mga solusyon, mga pangako ng kapayapaan at kaunlaran, habang ang mga nangungunang kaluluwa ay naliligaw. Ngunit binalaan tayo ni Jesus, hindi ba? Ang labanan na ito ay hindi atin upang labanan ang mga espada at kalasag. Ang aming mga sandata ay panalangin, pananampalataya, at walang tigil na debosyon sa totoong Kristo. Ang aming lakas ay nakasalalay sa aming walang tigil na pangako sa ating pananampalataya, na lumalaban sa akit ng mga maling pangako, tulad ng paglaban ni Daniel sa mga panggigipit ng korte ng Babilonya. Tinawag tayo upang hindi pigilan ang pisikal na puwersa, ngunit sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya at walang tigil na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang aming labanan ay isang espiritual, isang labanan ng mga kalooban, ng pananampalataya laban sa panlilinlang. Dapat tayong tumayo ng matatag, tumanggi na ikompromiso ang ating mga paniniwala, kahit na sa harap ng hindi maisip na presyon. At sa wakas, dapat nating isaalang-alang ang tatlong pagtukoy ng mga katangian na maghihiwalay sa mga tumanggi sa marka ng hayop mula sa mga sumuko sa pang-akit nito. Una, ang kakayahang makilala ang totoong Jesus mula sa mga counterfeits. Dapat tayong maging mapagbantay, pag-aralan ang mga banal na kasulatan, pagpapalakas ng ating pananampalataya, at saligan ang ating sarili sa walang tigil na katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat nating makilala ang banayad at hindi banayad na kasinungalingan ng manloloko. Pangalawa, hindi nagbabago ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi ito tungkol sa bulag na pagsunod sa mga patakaran, ito ay tungkol sa isang malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagnanais para sa ating kagalingan. Isipin si Abraham, ang kanyang pagpayag na isakripisyo si Isaac, isang pagsubok ng pananampalataya na sumasalamin sa buong banal na kasulatan. Ito ay tungkol sa pag-align ng ating buhay sa kalooban ng Diyos, kahit na mahirap, kahit na tila hindi mapag-aalinlanganan. Ang pagsunod ay hindi isang pasanin, ito ay isang landas sa kalayaan, isang paglabas mula sa mga kadena ng sarili at ang pang-akit ng makamundong pagnanasa.
Tungkol ito sa pagpili ng landas ng Diyos, kahit na humahantong ito sa mga lambak ng kadiliman at mga pagsubok sa apoy. Alalahanin si Joseph, na ibinebenta sa pagkaalipin, ngunit nananatiling tapat sa Diyos, na sa huli ay tumataas sa isang posisyon ng kapangyarihan at pag-save ng kanyang pamilya. Ang kanyang pagsunod, sa kabila ng napakalawak na paghihirap, ay isang testamento sa kanyang walang tigil na pananampalataya. Susubukan ng aming pagsunod, itulak sa mga limitasyon nito. Ngunit sa mga sandaling ito ng pagsubok na ang ating pananampalataya ay pinalakas ang ating paglutas. Dapat tayong magsikap para sa isang malalim, matalik na relasyon sa Diyos, na nagpapahintulot sa kanyang espiritu na gabayan ang ating mga pagpipilian at kilos. Ang ugnayang ito, ang koneksyon na ito, ay magiging ating angkles sa mga darating na bagyo. At pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, isang walang tigil na pag-ibig para sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi lamang ito pagpaparaya, ito ay aktibo, mahabagin na pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa isa't isa, pagbabahagi ng aming mga pasanin, at pagtayo ng magkasama sa harap ng kahirapan. Isipin ang mga naunang Kristiyano, na nagbabahagi ng kanilang mga pag-aari, pag-aalaga sa mga may sakit at mahihirap, isang pamayanan na nakagapos ng isang ibinahaging pananampalataya at isang karaniwang layunin. Kakailanganin natin ang bono ng pag-ibig na ito kaysa sa panahon ng pagdurusa. Kami ay magiging isang beacon ng pag-asa sa isang mundo na natupok ng kadiliman, isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay magiging ating kalasag, na pinoprotektahan tayo mula sa kawalan ng pag-asa at paghihiwalay, isang mapagkukunan ng lakas at ginhawa sa gitna ng kaguluhan. Dapat nating linangin ang pag-ibig na ito, pag-aalaga ito sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan, pakikiramay, at hindi makasariling serbisyo. Dapat nating patawarin ng madali, ang pagpapalawak ng biyaya sa mga maaaring madapa, alalahanin na tayo rin ay hindi perpekto, nangangailangan ng awa at kapatawaran ng Diyos. Ang pag-ibig na ito, ang pagkakaisa na ito, ay magiging aming tunay na sandata laban sa mga puwersa ng kadiliman, isang testamento sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay sa pamamagitan ng ibinahaging pag-ibig na ito, ang walang tigil na pangako sa isa't isa, na tiisin natin ang mga pagsubok sa unahan at lumitaw na matagumpay, bilang isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay magiging aming gabay na ilaw, na nagpapaliwanag ng ating landas sa kadiliman, na humahantong sa atin patungo sa pangako ng walang hanggang kaligtasan. Linangin natin ang pag-ibig na ito, alagaan ito, mahalin ito, sapagkat ito ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang pundasyon kung saan itatayo natin ang ating pagtutol. Ito ang mismong kakanyahan kung sino tayo bilang mga naniniwala, isang testamento sa pagbabago ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, isang beacon ng pag-asa sa isang mundo na nangangailangan ng ilaw. Kaya, napag-usapan natin ang tungkol sa pagsunod, isang malalim na relasyon sa Diyos, at walang tigil na pagmamahal sa ating mga kapatid kay Kristo. Ito ang mga pundasyon, ng pundasyon kung saan itatayo natin ang ating pagiging matatag sa darating na mga pagsubok. Ngunit paano natin mailalapat ang mga alituntuning ito? Paano natin isasalin ang mga abstract na konsepto na ito sa mga nasasalat na kilos sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi sapat na sadyang malaman ang mga bagay na ito, dapat tayong mabuhay sa kanila. Magsimula tayo sa pagsunod. Hindi ito bulag na pagsunod, isang robotic na sumusunod sa mga patakaran. Ang totoong pagsunod ay nagmumula sa isang lugar ng pag-ibig at pag-unawa, isang pagkilala sa soberanya ng Diyos at ang kanyang perpektong plano para sa ating buhay. Tungkol ito sa pakikinig para sa kanyang tinig, hinahanap ang kanyang gabay sa pamamagitan ng panalangin, banal na kasulatan, at payo ng mga mapagkakatiwalaang pinuno ng espiritual. Nangangahulugan nito ng aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang maglingkod, upang mailagay ang kalooban ng Diyos bago ang ating sariling mga hangarin. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagsasakripisyo ng personal na kaginhawaan, nabanggit na mga pagkakataon para sa makamundong pakinabang, o kahit na nahaharap sa pag-uusig para sa ating mga paniniwala. Isipin si Daniel, na tumanggi na ikompromiso ang kanyang pananampalataya kahit nasa harap ng leon. Ang kanyang walang tigil na pagsunod, ang kanyang matatag na pagtanggi na yumuko sa makamundong mga panggigipit,
ay isang malakas na halimbawa para sa atin na tularan. Dapat tayong maging handa na gumawa ng mga mahihirap na pagpipilian, upang tumayo ng matatag sa ating mga paniniwala kahit na hindi ito sikat o mapaghamong. Nangangailangan ito ng disiplina, pagpipigil sa sarili, at patuloy na pag-asa sa lakas ng Diyos. Ito ay isang pang-araw-araw na kasanayan, isang malay-tao na pagsisikap na ihanay ang ating kalooban sa Kanyang, isang tuloy-tuloy na pagsusumikap para sa kabanalan. Susunod, paglilinang ng malalim, matalik na relasyon sa Diyos. Hindi ito isang pasibo na relasyon, ito ay aktibo, nakakaengganyo, at hinihingi. Nangangailangan ito ng pare-pareho na panalangin, masigasig na pag-aaral ng banal na kasulatan, at isang taimtim na pagnanais na makilala ang Diyos ng mas matalik. Ito ay tungkol sa paggugol ng oras sa Kanyang harapan, na nagpapahintulot sa Kanya na magtrabaho sa ating mga puso at isipan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng Biblia, ito ay tungkol sa pagpapalam sa salita na ibahin ang anyo sa atin, paghuhubog sa ating mga saloobin, ating mga aksyon, ating pagkatao. Kailangan nating makisali sa mga espiritual na disiplina, pag-aayuno, pagmumuni-muni, tahimik na pagmuni-muni. Ang mga kasanayang ito ay tumutulong sa atin na patahimikin ang ingay ng mundo, upang lumikha ng puwang para sa Diyos na makipag-usap sa atin, upang gabayan tayo, upang palakasin tayo. Alalahanin ang kwento ni Elias, pakikipagbuno sa Diyos sa Mount Carmel. Ang kanyang patuloy na panalangin, ang kanyang walang tigil na pananampalataya, sa huli ay humantong sa isang malakas na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating linangin ang parehong pagtitiyaga, ang parehong walang tigil na pananampalataya, hinahanap ang mukha ng Diyos na may pagpapakumbaba at isang taimtim na puso. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay, isang palaging naghahanap, isang walang tigil na pagtugis ng lapit sa ating tagalikha. Sa wakas, ang walang tigil na pag-ibig na yun para sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi ito isang sentimental na pakiramdam, ito ay isang sadyang pagpipilian, isang malay-tao na aksyon. Nangangahulugan ito ng aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba, mag-alok ng suporta at paghihikayat, upang ibahagi ang aming mga pasanin. Nangangahulugan ito ng pagpapalawak ng kapatawaran, kahit na mahirap. Nangangahulugan ito ng pagsasanay sa empatiya, pag-unawa, at pakikiramay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng malakas na relasyon sa loob ng aming pamayanan, pagsuporta sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin, pakikisama, at praktikal na mga gawa ng serbisyo. Pag-isipan ng unang simbahan, ang kanilang pamumuhay sa komunal, ang kanilang ibinahaging mapagkukunan, ang kanilang walang tigil na suporta para sa isa't isa. Kailangan nating magsikap para sa parehong antas ng pagkakaisa at pangako, na nagpapasulong sa isang pamayanan ng pag-ibig at suporta sa isa't isa. Nangangahulugan ito na harapin ang aming sariling mga pagkiling, pagtagumpayan ang aming mga pagkakaiba-iba, at aktibong nagtatrabaho upang lumikha ng isang maligayang pagdating at inclusive na kapaligiran para sa lahat ng mga mananampalataya. Ito ay isang mapaghamong gawain, ngunit ang isa na talagang mahalaga kung makatiis tayo sa mga pagsubok sa unahan. Ito ay sa pagkakaisa na ito, sa ibinahaging pag-ibig na ito, na makikita natin ang ating lakas at ating pagiging matatag. At kung gayon, ang aking mga kaibigan, nakarating kami sa mahalagang aspeto ng espiritual na pakikidigma, pag-unawa. Hindi ito ilang mystical na kakayahan na nakalaan para sa isang napiling ilang, ito ay isang kasanayan na maaari nating lahat, at dapat, linangin. Ang pag-unawa ay ang kakayahang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan, mabuti mula sa kasamaan, kalooban ng Diyos mula sa ating sariling mga hangarin. Ito ay tungkol sa pagkilala sa banayad na mga bulong ng tukso, ang hindi mapaniniwalaan na taktika ng kaaway, at ang tahimik na mga pag-uudyok ng banal na espiritu. Ito ay isang mahalagang mekanismo ng pagtatanggol sa espiritual na labanan na ito, isang kalasag laban sa panlilinlang at pagmamanipula. Paano natin malilinang ang mahalagang kasanayang ito? Una, sa pamamagitan ng dalangin na pagmumuni-muni sa banal na kasulatan. Ang regular na pakikipag-ugnayan sa salita ng Diyos ay nagpapasaya sa ating espiritual na pandama, na ginagawang mas sensitibo sa kanyang tinig at higit na nakakaunawa sa mga skim ng kaaway. Ang Biblia ay hindi lamang isang makasaysayang dokumento, ito ay isang buhay, paghinga ng salita na direktang nagsasalita sa ating mga puso at isipan.
Habang isawsaw natin ang ating sarili sa mga katotohanan nito, nagkakaroon tayo ng isang espiritual na radar, isang panloob na kumpas na gagabay sa atin patungo sa katwiran at malayo sa panlilinlang. Maglaan ng oras upang tunay na makinig, upang pagnilayan ang mga sipi, upang payagan ng banal na espiritu na maipaliwanag ang kanilang kahulugan para sa iyong buhay. Pangalawa, sa pamamagitan ng paghanap ng matalinong payo. Palibutan ng iyong sarili sa mga taong may pananampalataya, mga individual na may edad na sa kanilang paglalakad kasama ang Diyos at nagtataglay ng mahusay na paghuhusga. Ang mga mentor at kaibigan na ito ay maaaring mag-alok ng mahalagang pananaw, makakatulong sa iyo na makilala sa pagitan ng mga tunay na espiritual na karanasan at mapanlinlang na mga ilusyon, at magbigay ng isang tunog na board para sa iyong mga saloobin at desisyon. Maaari silang mag-alok ng ibang pananaw, kilalanin ang mga bulag na lugar na maaaring mayroon ka, at magbigay ng paghihikayat at pananagutan sa iyong paglalakbay. Huwag matakot na ibahagi ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga pagdududa, at ang iyong mga kawalan ng katiyakan. Ang isang matalinong tagapayo ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa pagiging komplikado ng espiritual na pakikidigma at gabayan ka patungo sa kailanawan at katotohanan. Pangatlo, sa pamamagitan ng isang buhay ng pagsunod. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay isang malakas na sandata sa digmaang espiritual. Kapag aktibong pipiliin nating ihanay ang ating buhay sa kanyang kalooban, lumikha tayo ng isang espiritual na kuta, isang bulwark laban sa pag-atake ng kaaway. Ang pagsuway, sa kabilang banda, ay lumilikha ng mga kahinaan, bitak sa ating espiritual na sandata na maaaring samantalahin ng kaaway. Ang pagsunod ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, ito ay tungkol sa pagsuko ng ating kalooban sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang plano para sa ating buhay, at pinapayagan siyang gabayan ang ating mga hakbang. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang puso ng pagpapakumbaba at isang pagpayag na isumite sa kanyang awtoridad. Sa wakas, at marahil ang pinakamahalaga, sa pamamagitan ng paglilinang ng isang puso ng pagpapakumbaba. Ang pagmamataas ay isang lugar ng pag-aanak para sa panlilinlang, na ginagawang madaling kapitan sa mga kasinungalingan at pagmamanipula ng kaaway. Ang pagpapakumbaba, sa kabilang banda, ay lumilikha ng isang mayabong na lupa para sa banal na espiritu na magtrabaho sa ating buhay, na gumagabay sa atin patungo sa katotohanan at karunungan. Ang isang mapagpakumbabang puso ay bukas sa pagwawasto, tanggapin ang gabay, at handang kilalanin ang sariling mga kahinaan at limitasyon. Ito ay isang puso na kinikilala ang pag-asa sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan upang maprotektahan at gabayan. Ang pagpapakumbaba na ito ay nagbibigay daan sa amin upang matapat na masuri ang aming sariling mga motibo, ang aming sariling mga biases, at ang aming sariling mga kahinaan, na ginagawang mas malamang na mabiktima sa espiritual na panlilinlang. Tandaan, ang kaaway ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng ating pagmamataas, ating pag-asa sa sarili. Sa pamamagitan ng paglilinang ng pagpapakumbaba, pinapalo natin ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Kami ay hindi madaling kapitan sa kanyang mga pag-atake, mas nababanat sa harap ng kahirapan, at sa huli, mas epektibo sa ating espiritual na pakikidigma. Ngayon, mas malalim natin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Napag-usapan namin ang tungkol sa pag-aaral ng banal na kasulatan, naghahanap ng matalinong payo, pagsunod, at pagpapakumbaba. Ngunit paano talaga tayo nabubuhay sa gitna ng pang-araw-araw na laban? Isaalang-alang natin ang ilang mga senaryo sa tunay na mundo. Isipin na nahaharap ka sa isang mahirap na desisyon sa trabaho. Ang isang kapaki-pakinabang na pagkakataon ay nagtatanghal ng sarili, ngunit nagsasangkot ito ng pagputol ng mga sulok, baluktot ang mga patakaran, marahil kahit na isang bagay na hindi maliwanag sa moral. Ito ay kung saan ang pag-unawa ay nagiging mahalaga. Hindi ka maaaring umasa sa iyong pakiramdam ng gut, kailangan mong makisali sa iyong espiritual na pandama. Una, manalangin para sa karunungan. Hilingin sa Diyos na maipaliwanag ang landas, upang ipakita ang katotohanan sa likod ng sitwasyon. Pagkatapos, kumonsulta sa iyong mga pinagkakatiwalaang mentor. Ibahagi ang mga detalye sa kanila, hindi upang hanapin ang kanilang pag-aproba, ngunit upang makuha ang kanilang pananaw. Maaari silang tulungan kang pag-aralan ang mga potensyal na kahihinatnan, kilalanin ang mga potensyal na pitfalls,
at timbangin ang mga etikal na implikasyon. Tandaan, ang kaaway ay madalas na nagbubulong ng mga pangako ng tagumpay at kadalian na nakakubli sa pangmatagalang pinsala. Sa pamamagitan ng paghanap ng matalinong payo, lumikha ka ng isang pag-iingat laban sa mga mapang-akit na desisyon na hinimok ng kasakiman o ambisyon. Ang isa pang halimbawa, nahanap mo ang iyong sarili na nakipag-ugnay sa isang kapwa mananampalataya. Masakit na damdamin, hindi pagkakaunawaan, mga akusasyon ay lumipad pabalik-balik. Dito pinakamahalaga ang pagpapakumbaba. Bago magreaksyon ng defensively, maglaan ng oras upang suriin ang iyong sariling papel sa salungatan. Mapapahamak ka ba? Hawak mo ba ang sama ng loob? Napahawak ka ba sa iyong sariling pananaw, na tumanggi na makita ang pananaw ng ibang tao? Ang pagpapakumbaba ay nangangailangan ng pagmuni-muni sa sarili, isang pagpayag na umamin ng kasalanan, at isang tunay na pagnanais para sa pagkakasundo. Ito ay nagsasangkot ng aktibong naghahanap ng kapatawaran at pagpapalawak ng kapatawaran sa iba. Tandaan, ang kaaway ay nagtatagumpay sa paghahati at pagtatalo sa loob ng katawan ni Kristo. Sa pamamagitan ng paglilinang ng pagpapakumbaba, buwagin natin ang kanyang diskarte at nagtatayo ng mga tulay ng kapayapaan at pag-unawa. Isaalang-alang natin ang kapangyarihan ng panalangin sa kontekstong ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatanong sa Diyos ng mga bagay, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang palaging pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang regular na panalangin, kung ito ay formal na oras ng debosyon o kusang mga bulong sa buong araw, pinapanatili tayong konektado sa ating mapagkukunan ng lakas. Pinapalakas nito ang ating espiritual na pagiging matatag. Isipin ito bilang pagpapanatili ng isang mahalagang lifeline sa banal. Sa gitna ng mga espiritual na pag-atake, ang panalangin ay hindi lamang pakiusap para sa pagligtas, ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang muling pagsasaalang-alang ng ating katapatan sa Diyos, at isang paalala ng Kanyang walang tigil na presensya. Ito ay isang malakas na sandata laban sa mga bulong ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa ng kaaway. Sa pamamagitan ng pare-pareho na panalangin, nagtatayo tayo ng isang malakas na espiritual na immune system, na ginagawang hindi gaanong madaling kapitan ng mga pag-atake ng kaaway. Kami ay nagugat sa pananampalataya, hindi nag-iisa sa ating pangako sa kalooban ng Diyos. Kung mas nagdarasal tayo, mas nakakaapekto tayo sa gabay ng banal na espiritu, mas mahusay na maaari nating makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan, at mas malakas ang ating kakayahang pigilan ang tukso at panlilinlang. Ang patuloy na komunikasyon na ito ay nagpapatibay sa aming espiritual na sandata, na ginagawang mas mahusay tayong gamit upang harapin ang anumang mga hamon na nasa unahan. Ngayon, hayaang suriin ang praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Isipin ang sitwasyong ito, ipinakita ka sa isang kapaki-pakinabang na pagkakataon sa negosyo. Tila napakahusay na maging totoo, nangangako ng napakalawak na kayamanan at tagumpay na halos walang kahirap-hirap. Ang iyong paunang reaksyon ay maaaring kaguluhan, isang pag-agos ng ambisyon. Ngunit ito ay tiyak kung saan ang pag-unawa ay nagiging mahalaga. Bago ka tumalon sa headfirst, kumuha ng isang hakbang pabalik. Manalangin para sa gabay. Hilingin sa Diyos na ibunyag ang pinagbabatayan ng mga motibo, ang mga potensyal na nakatagong gastos, kapwa pinansyal at espiritual. Huwag mapalitan ng kumikinang na facade, tumingin sa kabila ng ibabaw. Mag-imbestiga ng lubusan. Humingi ng payo mula sa pinagkakatiwalaang mga mentor ng negosyo, hindi lamang sa mga walang taros na ay endorso ang iyong sigasig, ngunit ang mga mag-aalok ng matapat, kritikal na pagtatasa. Isaalang-alang ang mga etikal na implikasyon. Makumpromiso ba ng pakikipagsapalaran na ito ang iyong mga halaga? Haantong ba ito sa pagsasamantala ng iba? Makakagambala ka ba sa iyong mga prioridad sa espiritu? Tandaan, ang totoong tagumpay ay hindi sinusukat lamang sa pakinabang sa pananalapi, ngunit alignment sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang isang mabilis na sandali ng kaunlaran na nakuha sa pamamagitan ng kadudadadang paraan ay isang hindi magandang pagpapalitan para sa pangmatagalang kapayapaan at integridad. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang paglilinang ng kasiyahan. Ang kaaway ay madalas na tinutukso sa amin ng kawalang kasiyahan, ang pagbulong ay namamalagi tungkol sa ating mga kakulangan, pag-inggit sa inggit at kasakiman. Nagpinta siya ng isang larawan ng isang mas mahusay na buhay, isang mas nakakatuwang pag-iral, na hindi maaabot.
Ngunit ang tunay na katuparan ay hindi mula sa pagkuha ng higit pa, ngunit mula sa pagpapahalaga sa mayroon na tayo. Linangin ang pasasalamat. Maglaan ng oras upang kilalanin ang mga pagpapala ng Diyos, kapwa malaki at maliit. Tumutok sa mga positibong aspeto ng iyong buhay, gayunpaman tila hindi gaanong mahalaga ang kanilang tila. Ang isang nagpapasalamat na puso ay isang malakas na antidote sa lason ng kawalang kasiyahan. Inilipat nito ang iyong pananaw, tinutulungan kang makita ang kasaganaan sa gitna ng kakulangan, kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Hindi ito nangangahulugang hindi papansin ang mga lehitimong pangangailangan o pagpapabeya sa mga pagkakataon para sa paglaki, nangangahulugan ito ng paghahanap ng kagalakan sa kasalukuyan, nagtitiwala sa pagkakaloob ng Diyos, at paglaban sa akit ng walang katapusang pagkuha. Tandaan, ang layunin ng kaaway ay hindi lamang magnakaw, pumatay, at sirain, ito ay upang magnakaw ng iyong kagalakan, patayin ang iyong kapayapaan, at sirain ang iyong kasiyahan. Sa pamamagitan ng paglilinang ng pasasalamat at kasiyahan, nagtatayo ka ng isang kuta laban sa kanyang pag-atake. Isaalang-alang natin ang kahalagahan ng pamayanan. Ang paghihiwalay ay isang lugar ng pag-aanak para sa kahinaan sa espiritual. Ang kaaway ay nagtatagumpay sa kalungkutan, pagbulong ng mga pagdududa at takot sa mga nakahiwalay na puso. Palibutan ang iyong sarili sa mga kapwa mananampalataya na susuportahan, hikayatin, at may pananagutan ka. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga tagumpay, at ang iyong mga pagdududa. Maging bukas at matapat, na lumilikha ng isang ligtas na puwang para sa kahinaan. Hindi ito nangangahulugang naghahanap ng pagpapatunay o pag-aproba, ngunit naghahanap ng karunungan at pakikisama. Ang isang malakas na pamayanan ay kumikilos bilang isang kalasag laban sa pag-atake ng kaaway, na nagbibigay ng isang mapagkukunan ng lakas, paghihikayat, at pagwawasto. Nag-aalok ito ng isang counterbalance sa nakahiwalay na mga bulong ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Mahalaga ang pakikilahok sa iyong simbahan o pamayanang Kristiyano. Makisali sa pakikisama, maglingkod sa iba, at payagan ang iyong sarili na mapangalagaan at palakasin ang katawan ni Kristo. Tandaan, hindi namin sinadya upang mag-navigate sa espiritual na labanan na ito lamang. Tinawagan kaming maglakad sa tabi ng isa't isa, na sumusuporta at naghihikayat sa bawat isa sa paglalakbay. Ang kapangyarihan ng pamayanan ay napakalawak, isang testamento sa lakas na matatagpuan sa pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Ang ibinahaging paglalakbay na ito, ang kolektibong lakas na ito, ay isang mabisang pagtatanggol laban sa mga pag-atake ng kaaway. Ito ay isang palaging paalala na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Kami ay bahagi ng isang mas malaking katawan, nagkakaisa sa pananampalataya, layunin, at pag-ibig. At sa wakas, pag-usapan natin ang sandata ng panalangin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbigkas ng mga nakapa-panalangin na panalangin, kahit na ang mga lugar ay may kanilang lugar. Ang tunay na panalangin ay isang malalim, matalik na pag-uusap sa Diyos, isang pakikipagbuno sa Kanya, isang pagtula ng iyong puso sa harap Niya. Ito ay tungkol sa kahinaan, katapatan, at walang tigil na tiwala. Tandaan, ang kaaway ay nakikipaglaban sa panlilinlang at kasinungalingan, nakikipaglaban tayo sa katotohanan at panalangin. Ang panalangin ay ang ating lifeline sa banal, ang ating mapagkukunan ng lakas, ating sandata laban sa kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakatanggap tayo ng gabay, ginhawa, at ang kapangyarihang pigilan ang tukso. Mag-isip ng panalangin bilang isang espiritual na ehersisyo sa paghinga. Huminga ng kapayapaan ng Diyos, huminga ang iyong mga pagkabalisa, huminga ang Kanyang lakas, huminga ng iyong mga kahinaan, huminga ang Kanyang pag-ibig, huminga ang iyong mga takot. Ang patuloy na pakikipag-isa na ito ay nagpapatibay sa iyong espiritu, na nababanat ka laban sa mga pag-atake ng kaaway. Huwag lamang manalangin kapag nagkakaproblema ka, patuloy na manalangin, sa buong araw. Gawin itong ugali, isang ritmo sa iyong buhay. Manalangin para sa proteksyon, manalangin para sa karunungan, manalangin para sa lakas, manalangin para sa iyong mga mahal sa buhay, manalangin para sa iyong mga kaaway. Manalangin para sa pag-unawa upang makilala ang mga taktika ng kaaway, at para sa lakas ng loob na pigilan sila. Isaalang-alang ang halimbawa ni Jesus mismo. Madalas siyang umatras upang manalangin, naghahanap ng lakas at gabay mula sa kanyang ama.
Nahaharap siya sa napakalaking presyon, tukso, at pagsalungat, gayunpaman siya ay nanatiling matatag dahil sa kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang kanyang buhay sa pagdarasal ay hindi isang pormalidad lamang, ito ay ang bedrock ng kanyang ministeryo at ang kanyang lakas. Kami rin, ay dapat nalinangin ng isang pare-pareho na buhay ng panalangin kung makatiis tayo sa pag-atake ng kaaway. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang solong taos-pusong panalangin. Ang isang bulong na pakiusap sa gitna ng isang bagyo ay maaaring sapat upang magdala ng kapayapaan at ginhawa. Ang isang masidhing sigaw para sa tulong ay maaaring may unlock ang interbensyon ng banal. Tandaan, ang panalangin ay hindi isang magic formula, ito ay isang relasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang malalim na koneksyon sa Diyos, na nagpapahintulot sa Kanya na magtrabaho sa iyong buhay, ibabago ka mula sa loob. Ito ay tungkol sa pagsuko ng iyong kalooban sa Kanyang, nagtitiwala sa Kanyang plano, kahit na hindi mo ito naiintindihan. Tungkol ito sa pagkilala na hindi ka nag-iisa sa labanan na ito. Mayroon kang isang malakas na kaalyado, isang mapagmahal na ama na laging nandyan upang gabayan, protektahan, at palakasin ka. Yakapin ang kapangyarihan ng panalangin, ito ay isang sandata na mas makapangyarihan kaysa sa maaaring magamit ng kaaway. Hayaan itong maging iyong kalasag, ang iyong tibak, ang iyong walang tigil na mapagkukunan ng lakas sa digmaang espiritual. Bumuo ng isang pare-pareho na pattern ng panalangin, isinasama ang mga oras ng tahimik na pagmuni-muni, masidhing pagsusumite, at taos-pusong pasasalamat. Ang patuloy na komunikasyon na ito ay magpapalakas sa iyong paglutas at magbigay ng kasangkapan sa iyo upang harapin ang anumang mga hamon sa unahan. Huwag matakot na masugitan sa iyong mga dalangin, alam na ng Diyos ang iyong puso. Hayaan ang iyong mga panalangin na maging salamin ng iyong tunay na relasyon sa Kanya. Nais niyang marinig mula sa iyo, upang gabayan ka, at bigyan ka ng kapangyarihan. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng panalangin. Walang solong, tama, na paraan upang manalangin, na iintindihan ng Diyos ang wika ng iyong puso, kung ito ay formal na litanya o isang bulong na buntong hininga. Ngunit ang paggalugad ng iba't ibang mga diskarte ay maaaring pagyamanin ang iyong buhay ng panalangin. Isaalang-alang ang pagdarasal ng intercessory, kung saan nagtataguyod ka para sa iba. Manalangin para sa iyong pamilya, mga kaibigan, pamayanan, at maging ang iyong mga kaaway. Ang gawain ito ng walang pag-ibig na walang pag-ibig ay nagpapalakas sa iyong koneksyon sa Diyos at pinalawak ang Kanyang biyaya sa iba. Isipin ang kapangyarihan ng isang kolektibong panalangin, isang koro ng mga tinig na nag-angat ng mga petisyon para sa pagpapagaling, kapayapaan, at hustisya. Pagkatapos ay may pagmumuni-muni ng panalangin, isang mas tahimik, mas mapanimdim na kasanayan. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng Diyos, na pinapayagan ang Kanyang kapayapaan na hugasan ka. Maghanap ng isang tahimik na espasyo, marahil sa kalikasan, at maging pa rin. Makinig para sa Kanyang malumanay na bulong, ang Kanyang gabay sa katahimikan. Ang pagsasanay na ito ay nagtatanim ng isang malalim na pakiramdam ng pakikipag-ugnay sa Diyos, pagpapalakas ng iyong espiritual na intuwisyon. Huwag pabayaan ang lakas ng pasasalamat. Maglaan ng oras bawat araw upang maipahayag ang pasasalamat sa mga pagpapala sa iyong buhay, malaki at maliit. Binago nito ang iyong focus mula sa kakulangan sa kasaganaan, pagpuno ng iyong puso ng kagalakan at pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang isang nagpapasalamat na puso ay isang malakas na sandata laban sa negativity at kawalan ng pag-asa. Ito ay pagkilala sa patuloy na pagkakaloob at pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. At huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagtatapat. Lahat tayo ay natitisod at nahuhulog. Ang pag-amin sa ating mga kahinaan at paghanap ng kapatawaran ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Ang pagtatapat ay hindi tungkol sa self-flagellation, ito ay tungkol sa pagpapakumbaba, na kinikilala ang ating pangangailangan para sa biyaya at awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtatapat, nakakatanggap kami ng paglilinis at pag-update, na nagpapahintulot sa amin na sumulong ng may isang nabagong kahulugan ng layunin at pag-asa. Tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali, at laging handa siyang magpatawad at ibalik. Isaalang-alang ang pag-journal ng iyong mga panalangin.
Ang pagsulat ng iyong mga saloobin at damdamin ay makakatulong na linawin ang iyong mga kahilingan at palalimin ang iyong pag-unawa sa patnubay ng Diyos. Ang pagsusuri sa iyong journal ng panalangin ay maaari ring magbunyag ng mga pattern sa iyong buhay, mga lugar kung saan kailangan mo ng higit na pananampalataya, o kung saan ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho. Ito ay isang malakas na tool para sa pagmuni-muni sa sarili at paglago ng espiritual. Pinapayagan ka nitong masubaybayan ang iyong espiritual na paglalakbay at masaksihan ang pagbabago ng kapangyarihan ng panalangin. Ang pagsasanay na ito ay maaari ring makatulong sa iyo na makilala ang mga paulit-ulit na tema o hamon sa iyong mga panalangin, na tinutulungan kang mas maunawaan ang iyong mga espiritual na pangangailangan at kung paano tumugon ang Diyos sa kanila. Bukod dito, tandaan na ang panalangin ay hindi pasibo, ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay isang pag-uusap, isang dialogo. Makinig sa tugon ng Diyos. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan, isang matalinong kaibigan, o isang biglaang pananaw. Maaari kanyang gabayan sa pamamagitan ng mga pangyayari, pagbubukas ng mga pintuan o pagsasara ng iba. Maging matulungin sa kanyang patnubay, nagtitiwala na pinangungunahan kanya sa landas na pinlano niya para sa iyo. Tiwala sa proseso, kahit na hindi mo nakita ang mga agarang resulta. Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto, at ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan. Nagtatrabaho siya sa mga mahiwagang paraan, madalas sa mga paraan na hindi natin agad naiintindihan. Ang pananampalataya ay naniniwala kahit na hindi mo nakikita. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng panalangin, ay magbibigay sa iyo ng mga espiritual na laban sa unahan. Tandaan, ito ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Ang patuloy na panalangin ay susi sa paglaki at lakas sa iyong pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pamayanan sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Ang paligid ng iyong sarili sa mga katulad na pag-iisip ng mga individual na nagbabahagi ng iyong pananampalataya ay maaaring magbigay ng napakalaking suporta, paghihikayat, at pananagutan. Isipin ito bilang isang espiritual na sistema ng suporta, isang network ng mga individual na maaaring mag-angat sa iyo sa mga oras ng pakikibaka at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay sa tabi mo. Maaari silang mag-alok ng karunungan, pananaw, at praktikal na tulong, gagabay sa iyo sa pamamagitan ng mga hamon at pagdiriwang ng iyong paglaki. Maghanap ng isang simbahan o isang maliit na grupo na sumasalamin sa iyo, isang lugar kung saan sa tingin mo ay komportable na ibahagi ang iyong pananampalataya at makisali sa mga makabuluhang talakayan. Ang pakikilahok sa isang pamayanan ng pananampalataya ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pag-aari at ibinahaging layunin. Ito ay isang lugar upang malaman mula sa iba, upang ibahagi ang iyong mga regalo at talento, at upang mag-ambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Tandaan, hindi namin sinadya na maglakad sa landas na ito. Dinisenyo kami ng Diyos para sa pamayanan, para sa koneksyon, para sa suporta sa isa't isa. Ang ibinahaging paglalakbay na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay ng isang nasasalat na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sa loob ng pamayanan na ito, maghanap ng mga mentor at espiritual na tagapayo. Ang mga individual na ito ay maaaring mag-alok ng gabay, karunungan, at suporta batay sa kanilang sariling mga espiritual na karanasan. Maaari silang magbigay ng isang tainga ng pakikinig, mag-alok ng mga matalinong pananaw, at tulungan kang mag-navigate ng mga mahirap na sitwasyon. Huwag matakot na humingi ng tulong at gabay, ito ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang mentorship ay isang malakas na tool para sa espiritual na paglaki, na nagpapahintulot sa iyo na matuto mula sa mga karanasan at karunungan ng mga naglalakad ng isang katulad na landas. At huwag kalimutan ang lakas ng serbisyo. Ang paglilingkod sa iba ay isang malakas na paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya at palalimin ang iyong koneksyon sa Diyos. Inilipat nito ang ating focus mula sa ating sarili sa iba, na nagpapahintulot sa atin na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa isang nasasalat na paraan. Maghanap ng mga pagkakataon na maglingkod sa loob ng iyong pamayanan, kung nagboluntaryo ito sa isang lokal na kawanggawa, na tumutulong sa isang kapitbahay na nangangailangan, o simpleng nag-aalok ng isang mabait na salita sa isang taong nahihirapan.
Ang paglilingkod sa iba ay isang malalim na gawa ng pagsamba, isang paraan upang maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pagkilos. Ang kilos ng hindi makasariling paglilingkod ay madalas na nagdudulot ng hindi inaasahang mga pagpapala at malalim na espiritual na pananaw. Nagpapakumbaba ito sa atin, na nagpapaalala sa atin ng ating ibinahaging sangkatauhan at biyaya ng Diyos. Ito ay sa mga sandaling ito ng paglilingkod na madalas nating naramdaman ang pinakamalalim na koneksyon sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Alalahanin ang talinghaga ng mabuting Samaritano, ang paglilingkod sa iba ay nasa puso ng ating pananampalataya. Sa wakas, tandaan na ang espiritual na paglago ay isang panghabang buhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Magkakaroon ng pag-aalsa, mga hamon at pagtatagumpay. Yakapin ang proseso, pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali at pagdiriwang ng iyong mga tagumpay. Maging mapagpasensya sa iyong sarili at magtiwala sa tiyempo ng Diyos. Patuloy siyang nagtatrabaho sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito nakikita. Patuloy na alagaan ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pakikisama, serbisyo, at pag-aaral. Payagan ng Diyos na maghulma at hubugin ka sa taong inilaan niya na maging. Ang paglalakbay mismo ay isang testamento sa walang tigil na pag-ibig at biyaya ng Diyos. Yakapin ang proseso, magtiwala sa paglalakbay, at alamin na hindi ka nag-iisa. Tandaan, ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay hindi isang nag-iisa na pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ito ay katulad ng isang paikot-ikot na landas sa pamamagitan ng isang magandang kagubatan. Magkakaroon ng maaraw na mga glades kung saan naramdaman mo ang init ng presensya ng Diyos, at magkakaroon ng mga anino na lugar kung saan ang landas ay tila hindi gaanong malinaw, kung saan ang mga pag-aalinlangan ay maaaring gumapang. Huwag masiraan ang loob ng mga anino. Ang mga ito ay madalas na ang mga lugar kung saan nangyayari ang pinakamalalim na paglaki. Ito ay sa mga mapaghamong panahon na tunay na natututo tayong umasa sa lakas ng Diyos at matuklasan ang pagiging matatag ng ating sariling espiritu. Isipin ito tulad ng pag-aaral ng isang instrumento sa musika. Sa una, maaari kang makipagpunyagi sa mga pangunahing kaalaman, ang iyong mga daliri ay nag-fumbling sa mga susi o mga string. Maaari mo ring pakiramdam na sumuko, ngunit sa patuloy na kasanayan, kasama ang gabay ng isang guro, at sa paghihikayat ng mga kapwa music hero, unti-unting napapabuti mo. Natuklasan mo ang mga bagong melodies, mga bagong harmony, at isang mas malalim na pagpapahalaga sa musika mismo. Ang iyong paglalakbay sa pananampalataya ay katulad. Magkakaroon ng mga oras na nakakaramdam ka ng clumsy at hindi sigurado, ngunit may pare-pareho na pagsisikap, sa suporta ng iyong pamayanan, at sa gabay ng banal na espiritu, lalago ka sa iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos. Isaalang-alang ang halimbawa ng isang magsasaka na nagmamalasakit sa isang bukid. Hindi niya inaasahan ng isang masaganang pag-aani sa magdamag. Itinatanim niya ang mga buto, masigasig ang mga ito, maingat ang mga ito, at matiyag ang naghihintay para sa pag-aani. Katulad nito, ang pag-aalaga ng iyong pananampalataya ay nangangailangan ng pare-pareho na pagsisikap at pasensya. Walang mga shortcut sa espiritual na kapanahunan. Ito ay isang proseso ng paglago, ng pag-aaral, ng pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi mo nakikita ang mga agarang resulta. Tiwala sa proseso, tiwala sa tiyempo ng Diyos, at patuloy na mapangalagaan ang iyong pananampalataya. At sa wakas, alalahanin ang kahalagahan ng kapatawaran. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali, para sa iyong mga pagkukulang, sa mga oras na natitisod ka sa daan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, at ang kanyang kapatawaran ay walang hanggan. Huwag hayaang pigilan ka ng pagkakasala o kahihiyan mula sa nakakaranas ng kapunuan ng kanyang biyaya. Palawakin ang parehong kapatawaran sa iba. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan ka lamang sa huli. Ang kapatawaran ay isang malakas na gawa ng pagpapakawala sa iyong sarili mula sa pasanin ng nakaraan at yakapin ang pag-asa ng hinaharap. Ito ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na paglaki, na nagpapahintulot sa iyo na sumulong ng may mas magaan na puso at mas malinaw na pag-iisip. Binubuksan nito ang iyong puso upang matanggap ang pag-ibig ng Diyos nang higit pa at ibahagi ang pagmamahal na iyon sa iba. Alalahanin, ang tunay na espiritual na paglago ay nagsasangkot ng kapwa pakikiramay at pakikiramay sa iba.
Kaya, anong bahagi ng paglalakbay na ito ang sumasalamin sa iyo? At paano mo isasama yon sa iyong sariling espiritual na kasanayan? Upang ipagpatuloy ang pag-uusap na ito at galugarin ang maraming mga paraan upang mapalalim ang iyong pananampalataya, siguraduhin mag-subscribe, pindutin ang abiso na yun upang hindi mo makaligtaan ang mga video sa hinaharap, at suriin ang aking susunod na video sa paglilinang ng pasasalamat. Pagpalain ng Diyos, at hanggang sa susunod na oras, ito ay si Marco, nag-sign off.